meron sa'yo. Kung may kakulangan ka, I will never leave you. I will never abandon you. Si Elisha po, yun lang, walo lang ang kaya niyang gawing milagro sa panahon niya. Yung Diyos po natin higit pa doon. Hanggang ngayon kaya niya pang gumawa milagro sa'yo. Amen. Naalala ko tuloy yung tinuro ko po nung Friday sa mga bata. Nung nasa bangka po, ang mga disciples at binabagyo po sila, inakala po nila malulunod sila. Ito po yung matatagpuan sa Matthew chapter 8. Inakala nila malulunod sila dahil lakas po ng hangin at tubig at alon. Binabangga po yung kanilang bangka. Naalala po nila, kasama nga pala na si Lord Jesus Christ. Nilapitan nila si Lord Jesus Christ, ginising nila na umidlip po si Lord Jesus Christ. Sabi nila, Panginoon, mapapahama kami. Alam po, sa kwentong yon na napanood namin, bumangon po ang Panginoong Jesus. Hinalikan niya sa ulo yung disciple na yon, mari si Pedro po yon. Paghalik niya sa kanya, sabi niya, nasa ng faith ninyo. At tumayo po siya, hindi po siya nagagalit na nag-wave yung faith nila. Sabi niya, manampalataya kayo. Tumayo siya, pinatigil niyo po yung amin. At sila po yung nakatawid, at nakatawid po sa kabilang ibayo. Sa kabilang ibayo, meron pa isang kakatagpuin na walang pag-asa ang dalawang lalaki na inaalihan ng demonyo. Ngunit kinagtagpo rin po ng Panginoon. Pinalayas yung demonyo sa kanila at napunta po dun sa mga baboy. Hindi pa ho natapos ang istorya ron dahil sa paglalakad ng Panginoong Hesus, may dinala naman sa kanyang pilay, paralitiko na magkakaibigan. Along the way, nilatag po yung higaan at nakahiga po doon yung paralitiko. Nilapitan po ng Panginoong Hesus. Sinabi niya, yung kasalanan ay pinatawad na. Marami pong nag-disagree. Sabi niya, may karapatan ka bang magpatawad ng kasalanan? Sabi niya, alin na mas madaling sabihin, magpatawad ng kasalanan o tumayo ka, magaling ka na, makakalakad ka na. Pinatayo po ng Panginoong Hesus yung pilay na yun at nakalakad. Sabi niya, umuwi ka na at ikaw'y pinagaling na. Kinuha niya yung kanyang banig, lumakad po siya. At marami pong nagpuri sa Panginoon at nakitang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi pa ho natapos doon ang pagkakataon dahil umuwi po ang Panginoong Hesus. Kinatagpo po si Matthew at maganda po nangyari sa buhay ni Matthew. Hindi po natapos doon dahil sa bahay ni Matthew may dumating po na isang namatayan din ang anak. Si Jairus ang pangalan, niyaya ang Panginoong Hesus. Pumunta po doon sa bahay. At sa bahay na yun po, pinagaling at binuhay ng Panginoong Hesus tulad ginawa ni Elisha. Yung anak na yon. Alam natin ang istorya. Pero bago po nangyari, pagbuhayin uli yung anak niya, meron po 12 taon na dinudugo na lumapit at hinawakan ng Panginoong Hesus. Ang lalayan ng Panginoong Hesus. At nakatagpo ng kagalingan. Sabi niya, kumahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon. At ito po pinakahuli sa tinuro ko sa kanila. Nagpapahinga na po ang Panginoong Hesus sa bahay niya. Kaya ito po palang 2 bulan na ito ay nabalitaan ang mga ginawa niya nung araw na yun. Sumunod po na sumunod sa Panginoon. Nakita nila kung paano yung dinudugo, nakakilala nila. Hindi na nakita, narinig nila dahil bulag po sila. Narinig nila na yung dating dinudugo ay gumaling. At mismo nakikitaan. At narinig din nila lalo na yung anak nung Jairus ang pangalan ay nabuhay pong muli. Kaya pinilit nilang makapunta doon sa bahay na tinutuluyan ng Panginoong Hesus. Habang naghihilamos po ang Panginoong Hesus sa napanood namin, may pumasok pong 2 bulag. At kumatok, sabi nila, Jesus, anak ni David, maawa ka sa amin, tulungan mo kami. Alam niyo po sabi ng Panginoong Hesus, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin yan sa inyo? Ang sagot lang po nila, opo, naniniwala po kami. At ang kamay po ng Panginoong Hesus ay kumilos, sinawakan ng kanilang 2 mata. Inalis po yung balabal ng isa. At pareho po sila nakakita. At naging masaya at binigyan pa ho ng tinapay ng Panginoong Hesus pag-uwi. Ano po nangyari doon? Lahat po yung nakasalubong ng Panginoong Hesus, nagkaroon po ng maayos at magandang buhay. Lalong-lalo na si Matthew, hanggang ngayon pinag-uusapan natin. Galing po sa Gospel of Matthew. Kinatagpo niya sa gitna po ng milagro niya, andun po tinawag niya si Matthew, sabi niya, sumunod ka sa akin. Sumunod po si Matthew. At nakita po naman natin, nakasulat po siya isang libro na hanggang ngayon binabasa natin. Marami pong pangalan ng syudad, lugar, anuman niya, bansa, katedral, eskwela, nakapangalan sa kanya. Naging maganda ang buhay. Kasi po, dumikit siya sa Panginoon, lumapit siya sa Panginoon. Ang sagot po, ang Panginoong Hesus. Kung sila po sa panahon ngayon si Elisha, ang sagot po sa atin ngayon si Jesus. Hindi mo na kailangan ng panibagong Elisha kasi may Jesus ka na ang pangalan ng Elisha ay My God is Savior. May Jesus kang pangalan, Jehovah is your Savior. Nasa iyo ngayon, kasama mo. Hindi ka iwanan o pababayaan man. Kailangan mo lang magtiwala ka sa Kanya. Kaya niya bang gawin yung mga nangyan? Yung bukahin yung Red Sea? Higit pa kung kayang gawin ng Panginoon doon. Kaya niyang ayusin ang buhay mo. Amen? Kaya pa bang magbuhay ng mga patay sa buhay mo? Kaya niyang gawin. Magpagaling? Kaya niyang pong gawin lahat yan. Wala kang kulang ka? Kaya niyang mag-provide? Opo, sobra-sobra pa. Hanggang ikaw nabubuhay, kaya niyang gawin yun. Amen? Yun po ang Diyos natin. Palakpakan natin ang ating Diyos.
Diyos na yon, yun yung nagsabi sa cross, sabi niya, it is finished. Tapos na ang lahat para sa inyo. Binibigay ko sa inyo ito. Tinapos ko ng lahat. Kapatawaran sa kasalanan, tinapos ka na. Katuwiran, gusto mong maging tama, relasyon sa akin, tinapos ko na. Makasalanan ka, matuwid ka na ngayon. Talunan ka, makapangyarihan, victorious ka na ngayon. Wala kang kalakas, may kalakasan ka na sa akin. I can do all things. That's why Paul says, I can do all things through Christ who gives me strength. Yun po yung mensahe sa atin ngayon. At alam ko, uwi kayo, marami kayo may encounter ng mga problem. Ang sagot po, gayahin natin sila. Kung nasaan ang katugunan, nasaan ang Panginoong Yesus, doon tayo lumapit. At sa mga kwarto nyo, pwede nyo katagpuin ng Panginoong Yesus doon. Amen. Kung saan kayo nandun, pwede sabihin, Lord Jesus, help me. Lord Jesus, give me wisdom. Lord Jesus, guide me. Lord Jesus, I need to pay this. Sabihin niyo po, Lord Jesus, eto po. At ang Lord Jesus po, willing na willing. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Pwede sabihin natin kapatid dito, Lord Jesus, gusto ko magka-baby. Sabihin niyo yun, mangyayari po yun sa kanya. Amen? Milagro po ang kayang gawin ng Panginoon. Tayo po natin tumayo tayo mananalangin. Palakpakan po natin.